Nagpapatuloy ang inspeksyon ng COMELEC sa mga itinapong campaign material sa Payatas Disposal Facility. Mula sa Quezon City, may unang balita live si James Agustin. James! Igang good morning. Ngayong umaga nga in-inspeksyon ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia yung mga illegal campaign posters na nakaimbak po dito yan sa Payatas Control Disposal Facility sa Quezon City. Ito igan yung mga nakolekta ng COMELEC at QC-LGU sa iba't ibang ikinasa nilang Oplan baklas dito sa lungsod. Mali yung sukat o di kaya naman wala doon sa mga common poster area. At itong mga campaign posters po na ito ay i-recycle ayon sa COMELEC pati sa QC-LGU. Gagawin ito mga tote bags na ibebenta sa halagang 399 to 499 pesos. At ngayong umaga po ay kasama po natin si COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia para bigyan po tayo ng karagdagang detalye kaugnay nito. Chair, good morning po. Welcome po sa unang hirit. Chair, meron na po ba tayong datos, Attorney, kung gaano karami yung mga illegal campaign posters na nakolekta po sa buong bansa o di kaya naman po sa Metro Manila? Maganda umaga muna kay Igan at sa unang hirit family. Una, sa buong Metro Manila, base sa report sa atin ng MMDA, 64.5 tons yung nakolekta nila. And take note, yun ay yung mga initial pa lang na koleksyon. Hindi pa papasok yung koleksyon pagkatapos itong eleksyon na ito. So naniniwala tayo, daan-daang tonelada yan sa buong bansa na makokolekta ng ating pong mga iba't ibang LGU o lalong-lalo na ng Metro Manila Development Authority. At nakakalungkot sapagkat ang nangyayari pa, ang pamahalaan pa ang nagtatanggal samantalang dapat sa batas natin at sa ating pong patakaran, 5 araw pagkatapos ng eleksyon dapat ang nagtatanggal sila. Bakit kakailanganin pang mag-oobliga pa yung mismong pamahalaan at LGU na uubos ang oras at panahon dahil nandun sa ganyang klaseng pamamaraan. So again, ang pakiusap natin sa ating pong mga kandidato, tapos na po eleksyon, manalo, natalo, pakita po natin ang ating pong karakter. Tayo mismo magtanggal ng mga campaign materials sa wag na natin ipagpaubaya pa sa ating pamahalaan. Attorney, may mga karagdagang tanong lamang po si Igan kaugnay din po dito sa nagdaang eleksyon natin. Igan? Magandang umaga, Chairman Garcia. Magandang umaga po, Igan. Opo. Follow up lang kami dito sa iaakit daw ng Duterte Youth at bagong henerasyong party list yung pagsuspinde ng kanilang proklamasyon sa Supreme Court. Reaction po? Ay, Igan, ini-expect po natin yan na sadyang itataas nila yung naging aksyon ng National Board of Canvassers, COMELEC, patungkol sa pagsuspend ng kanilang proklamasyon. Pero Igan, dapat din po nating maunawaan at sana po ay maintindihan din po nila na sa isang banda, pabor na rin po yung ginawa ng komisyon sa kanila. Tatandaan po ng lahat, Igan, na kahit na ang isang kandidato ay naproklama na, lalo na po kung ang posisyon ay congressman o kahit na party list, hindi naman po nawawala ang jurisdiction ng Commission on Elections. Maaari yung kaso po ng isa dyan ay 2019 pa, Igan. Ito po yung tamang pagkakataon na maaaring ma-resolve na yung ganyang kaso sapagkat later on, babalik at babalikan po sila nung kaso na yan. So hindi po ba mas maganda, hindi muna sila naproklama, na isuspend muna ang proklamasyon at i-resolve ng COMELEC yung pong kaso nila bago po mag-June 30. Kasi nga po, pagtapos ng June 30, tsaka mawawala ng jurisdiction ang COMELEC. So meron pa po kaming isang buwan mahigit upang i-resolve yung kaso na nakapending po sa COMELEC ng matagal na rin. At kung sakali pong ma-forfeit yung panalo ng mga party list na ito, malilipat ba yung pwestong nakuha nila sa iba? Igan, yun po ang ayaw ko munang sagutin. Maaaring oo po ang kasagutan dyan, pero ayaw po natin sabihin kung sino ang mabibinipisyon ko sakasakali. Kasi po, Igan, mas maganda munang pag-usapan, talaga bang may dahilan upang i-cancela ang kanilang accreditation? Kasi baka naman po wala. Bakit po naman tayo mag-uusap tungkol sa kung ano at sino ang makikinabang kung sakaling magkaroon ng cancellation? Maraming salamat, COMELEC Chairman George Garcia at James Agustin. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.